Magandang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional. At tayo po pangungunahan ni Brother Bon Lizmar sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po yun, tayo po muna ay aawit ng ating opening song at susundan po yan ng opening prayer kung sino po ang available. So, sa punto po ito, tayo po magsiawitan ng ating opening song. Let us pray. Our dear Heavenly Father, thank you so much po, Ama, sa inyo pong pagpapala sa amin sa buong maghapon na kami ay ingatan, ginabayan, pinagpala. At ngayon pong mga oras na ito, samahan kami na mabuksan po nawa ang aming mga puso't isipan sa katotohanan na aming maririnig. At palain niyo po nawa kami ng humble heart and teachable spirit upang sa ganun ay maunawaan po namin ito at tulungan kami magamit po, Ama, sa aming pamumuhay. Maging liwanag po nawa kami sa mga nakakasalamuha po namin. At humingi kami, Ama, ng kapatawaran sa aming mga pagkulang pagkasala. This we pray in Jesus' name. Amen. Atin na pong tawagin si Brother Bon para po sa kanyang pagsasalita. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Bonlis Mardulawen, ang iyong tagapaglingkod ngayong gabi. At ito po ang ating December 15 na evening devotional na pinamagatang Divine Bodyguard. At ito po ay matatagpuan sa mga devotional ni Mrs. G. White sa Conflict and Courage. At atin na nga pong simulan. So, sabi dito, Divine Guardian or Divine Bodyguard. So, ano nga ba ang unang pumapasok sa ating isipan kung naririnig natin itong Divine Bodyguard? So, makikita natin yan mamaya. So, basahin muna natin ang ating opening verse sa 2 Timothy 4 verse 16 to 17. So, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me.
Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. So, yun po ang nababasa sa Timothy. So, sabi niya, sa gitna ng pagsubok ni Pablo, iniwan ng mga kaibigan, walang pera, walang tagapagtanggol, ngunit tumayo siyang mag-isa sa harap ni Nero. Ngunit sabi niya, ang Panginoon ay sumaakin at nagpapalakas sa akin. So, sa paningin ng mundo, mag-isa siya. Ngunit sa paningin ng langit, kasama niya ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. So, tinuturo ng tekstong ito na kahit mawalan tayo ng suporta mula sa tao, hindi nawawala ang suporta ng Panginoon. So, gaya nga ni Daniel, doon sa lungga ng mga leon, iniwan siya ng mga tao doon. Ngunit, hindi siya iniwan ng Diyos. So, sabi ni Mrs. White, those who surrender their lives to His guidance will never be left to perish. Kapag isinuko mo ang buhay mo sa Diyos, siya ang magiging sandigan mo sa oras na mawalan ka ng masasandalan. So, when Paul was summoned to appear before the Emperor Nero for trial, it was with the near prospect of certain death. Among the Christians at Rome, there was not one who came forward to stand by him in the trying hour. Paul before Nero, how striking the contrast! The name of Nero made the world tremble. To incur his displeasure was to lose property, liberty, life, and his frown was more to be dreaded than a pestilence. So nakaharap nga ni Pablo si Nero, isang malupit, marahas, at makasariling emperador. Ngunit, ang mukha ni Pablo ay puno ng kapayapaan. Ito ang banggaan ng dalawang klaseng buhay. Buhay na walang pagbabantay sa sarili, kagaya ni Nero, at buhay ng sakripisyo at kabanalan, gaya ni Pablo. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kabanalan ng katapatan sa Diyos. Halimbawa nga sa Biblia, si Jesus sa harap ni Pontius Pilate, isa sa mga malalaking istorya sa Biblia, na ang makapangyarihang Diyos sa anyong mapagpakumbaba kumpara sa isang makasalanang pinuno. At sabi nga din ni Mrs. G. White sa atin, self-indulgence weakens the spirit, self-sacrifice strengthens character for eternity. So, ang pamumuhay para sa sarili ay nagdudulot ng pagkabulok ng moralidad. Ngunit, ang pagsasakripisyo para sa Diyos at sa kapwa ay nagtatayo ng tunay na karakter. So, without money, without friends, without counsel, the aged prisoner stood before Nero, the countenance of the emperor bearing the shameful record of the passions that rage within, the face of the accused telling of a heart at peace with God. How could Nero, a capricious, passionate, licentious tyrant, be expected to understand or appreciate the character and motives of this Son of God, the result of opposite system of education stood that day contrasted, a life of unbounded self-indulgence and a life of entire self-sacrifice. Here were the representatives of two theories of life, all-absorbing selfishness, which counts nothing too valuable to be sacrificed for momentary gratification, and self-denying endurance, ready to give up life itself, if need be, for the good of others. The people and the judges looked at him in surprise. They had been present at many trials, and had looked upon many a criminal,
but never had they seen a man wear a look of such holy calmness. His words struck a chord that vibrated in the hearts even of the most hardened. Truth, clear and convincing, overthrew error. The words spoken on this occasion were destined to shake nations. Faithful among the faithless, loyal among the disloyal. He stands as God's representative, and his voice is as voice from heaven. His words are as a shout of victory above the roar of battle. Si Pablo ay tumayo bilang tapat sa gitna ng mga taksil at ang kanyang tinig ay tila sigaw ng tagumpay sa gitna ng digmaan. Ang kanyang paninindigan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pagsulong ng ebanghelyo hanggang sa mga bansang hindi pa nakakarinig. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kalagayan mo sa mundo kundi sa iyong katapatan sa Diyos. Gaya nga ng sabi ni Mrs. Ellen G. White, victory is not found in ease, but in steadfast faith amid hardship. Galing to sa Acts of the Apostles. So ang tagumpay ay hindi nakukuha sa ginhawa, kundi sa paninindigan kahit mahirap. Maaaring iwan ka ng tao, ngunit hindi ka iiwanan ng Diyos. Maaaring lumapit sa iyo ang kapangyarihan ng sanlibutan, ngunit ang kapayapaan ng Diyos ang iyong sandata. Ang katotohanan na nasa puso mo ay makayanig ng mga bansa, gaya ng ginagawa ng Diyos kay Pablo. Ang katapatan sa Diyos ang tunay na tagumpay, hindi ang kapangyarihan, pera o impluensya. Kaya wag tayo masyadong kabahan. Kung hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng ating mga pangangailangan. Dahil kapag tumatayo ka sa tuwid, tumatayo kayo by your faith, ay ang Diyos ang bahala sa iyo. Hindi lamang pisikal na proteksyon, kundi pati na rin ang iyong emosyon, spiritualidad, at ang iyong kaisipan. Dahil ang divine protection ay hindi lamang binibigay ng Panginoon. Ito ay meron na sa atin kung tayo ay maninindigan sa kanyang ngalan. So, bilang mga anak ng Panginoon, ang ating magagawa ay magpatuloy lamang sa ating pananampalataya. Huwag tayong mangamba dahil ang Panginoon ang siyang bahala. So, ito lamang po ang ating evening devotional ngayong gabi na pinamagatang The Divine Guardian. So, tunay nga na ang Panginoon ang ating Divine Guardian. At sana po ay tayo ay nablesan ngayong gabi. Maraming salamat po sa pakikinig. Which is sa ating pag-aaral ngayon is may patungkol din ito sa karanasan ni Pablo sa harap ni Emperador. Ayan, Emperador Nero. Isa po siyang makapangyarihang ito po yung isang makapangyarihang paalala na yung tunay po na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, taman o impluwensya, kundi katapatan sa Diyos at sa kapayapaan na nanggagaling o nagmumula sa malinis na puso. So, kapag tayo po ay tapat sa gitna ng pagtataks, sa gitna ng takot at mapagkakatiwalaan sa gitna ng pagsubok,
tayo ay nagiging kinatawan ng Diyos sa sanlibutan. Ang buhay na inialay sa katotohanan at pag-ibig ay maaaring mukhang mahina sa paningin ng tao, ngunit ito ang tunay na nagtatagumpay. So, sino po ay mga karagdagan sa ating pag-aralan sa ating topic na Divine Bodyguard? Ayan, so habang po kayo read na ating pag-aaral, pagpapatuloy po natin yung summary ng ating topic. Sabing ito na tunay ka talagang Panginoon ay magagawa mo maging ng buong puso at hindi mo sisirain yung ibang tao. At ito din, yung tinig ng pananampalataya ay nagiging tinig ng langit. Tapatan po, yun ay isang ng tagumpay kahit na ng labanan. Ayan, so lahat tayo may mga pakikilaban na dapat na makapay at inanahan ng Panginoon na tayo ay lumaban ng may katapatan, lumaban ng may malinis na motibo sa buhay. Dahil kapag tayo mga sa sarili, meron tayong scheme at nagiging alipin tayo ng kita at ng laman, talagang ang buhay natin ay magiging walang silbi. Kaya nga nais ng Panginoon na isurrender natin yung natin, ialay natin sa Kanya upang magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso at handang para sa kanan ng iba. So, bagamat sa pag-aral ngayon, si Nero po ay may kapangyarihan sa lupa. Si Pablo may payapaan ng langit. So, makukumpara po natin yung ano lang magagawa mo kung ikaw ay nakakonect sa mga bagay na nais mong gawin o nais mong paghampanan ay pahintulot ng Panginoon talaga sa buhay mo dahil nais ng Panginoon na maging talaga sa mga bagay. Ang katotohanan lamang ang nais na ipahayag ng Panginoon sa buhay ng tao at mas makapangyarihan kaysa anumang pananakot ng tao. Yung kanyang pananampalataya ay maantig kahit sa pinakamatitigas na puso. Talagang yung pangyarihan ng Panginoon ay kahit yung gas ng skin ng puso ng isang tao ay mapapambot ito at mababago. No, gaya nga ng story ni Paul na siya ay naging kauson at naging Pablo na siya ngayon na siya ay naging tapat alip ating Panginoon. Yan, marami po tayong aral sa ating lesson ng conflict and courage. Marami po tayong matutunan at tayong mababago sa ating buhay. Mga lesson na dapat natin maintindihan sa buhay. For the last, mga kapatid, sinasabi na faithful among the faithless, loyal among the disloyal. Kung tayo nagiging faithless, pag nilalang ng Panginoon, at bago talaga ang buong wala pa ng pantaya. Distance as God representative and His voice is from heaven. Ito po yung ibigay na sa ating encourage na tayo walang pananampalataya despite sa mga
Ayan, mukhang nawala po ata ang ating presider. Pero pwede na po ata tayong magpatuloy sa ating closing song and closing prayer. Ay, nakabalik na po ata ang ating presider. Sister Daniela, meron ka pa po bang sabihin? Okay po yun. Ayan. So, para po sa ating pagtatapos, tayo na po ay dadako sa ating closing song at susundan po yan ng closing prayer.
Tayo po ay manikluhod para sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa mensahe na aming natanggap. Tunay nga po, Diyos, na kayo po ang nagproprotekta sa amin. Tulungan niyo po kami upang mapanatili po namin ang aming pananampalataya, upang matrabaho pa po namin ng maayos ang tunay na ebanghelyo, upang sa gayon ay patuloy pa rin na lumalakas ang aming paninindigan at patuloy din na lumalakas ang iyong proteksyon sa amin. Kayo po ang gumabay sa amin, Panginoon, at patawarin niyo po ang aming mga sala. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak, na Hesus Kristo. Amen. Yan. Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa ating evening devotional. Pagsamahan niyo po ulit kami sa mga susunod nating programs at 6 a.m. and 5 a.m. and 6 p.m. for our daily morning and evening devotionals. Pero dito na po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito. Nawa ang bawat isa sa atin ay maraming natutunan. Ang leksyon natin ito ay ating maisabuhay at maisabuhay nang tayo ay maging mabuting example sa mga tao sa ating paligid at maging mga anak ng Panginoon na kanyang nais. Muli po, good evening and God bless us all.